Hello po everyone. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta po ang bawat isa? I know maganda blessed na blessed po tayo sa mga araw na nagdaan. Okay. Pasensya na po kayo at video ang ginawa ko kasi hindi po kasi talaga ako pwede mag-zoom live kasi nga nag-change yung schedule ng amo ko. Wednesday night 10 PM po siya darating galing sa laro niyang badminton. So kailangan ko pa siyang silbihan. Magluluto po ako ng dinner niya. Tapos lagi po siyang tumatawag every time na may kailangan siya. So ito na, nasa Acts of chapter 3 na po tayo. So sa Acts chapter 3 may kinuha po ako main verse dito na napag-aralan ko. Ito po yung Acts 17 verse 17 and 18. Basahin ko, mga kapatid, alam kong hindi ninyo nauunawaan ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Sa verse 18, sa ganitong paraan ay natupad ang matagal na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. So ang mga salitang ito, ang nagsasalita po nito is si Pedro. Kausap niya yung mga Hudyo. Sabi niya, mga kapatid, alam kong hindi nyo naunawaan ang inyong ginagawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Di nyo naintindihan ang ginawa nyo eh. Yun ang sabi ni Pedro Ano bang ginawa nila? Ano bang ginagawa ng mga Hudyo? So doon, basahin natin sa verse 13. Pag-backward tayo sa verse 13, sinamarize ko na lang. Si Jesus ay isinakdal ninyo. Di nyo naintindihan si Jesus. Isinakdal ninyo at itinakwil sa harapan ni Pilato. You don't understand what you're doing. Hinarap nyo si Jesus, yung Misaya kay Pilato para patayin. Verse 14, itinakwil ninyo ang banal at matuwid. Verse 15, pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Pinatay nyo si Jesus Christ, the author of life. Ito yung sabi ni Pedro na kausap niya yung mga Hudyo dito. Hindi nyo naunawaan ang inyong ginagawa. Pero, sa verse 18, sabi dito, sa ganitong paraan ay natupad ang matagal ng ipinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. So, meron kayong masamang plano kay Jesus. Ito yung sabi ni Pedro. Kinakausap niya yung mga Hudyo dito. Pero ang planong masama na yun ay sinama ng Diyos ang kanyang plano na ipinahayag sa kanyang mga propeta na yung Kristo ay kailangang magdusa. Para saan? Sa ikaliligtas ng marami. Kaya nakita po natin yan. So ito yung sinasabi ni Pedro sa mga Hudyo. So may ginawa po akong teaching po dito about sa verse na ito, sa verse 17 and 18. So una, God is both good and sovereign. Yung Diyos natin ay mabuti at makapangyarihan, pero ang sinaunang panahon din ng mga tao na ang sabi is God cannot be both sovereign and good. For example, kay Epicurus, yun yung sinaunang panahong mga tao na hindi pa nabuhay si Jesus Christ, before Jesus Christ, sabi doon, kumbaga, inire-reject ang Diyos ng Biblia. Sabi niya, if God is unable to prevent evil, then He is not powerful. Yun yung sabi ni Epicurus. Kung ang Diyos daw ay hindi niya kayang pigilan ang kasamaan or tanggalin ang kasamaan sa mundo,
hindi siya powerful. Di niya kaya eh. Sa pangalawa naman, sabi ni Picoros, if God is not willing to prevent evil, then He is not all good. Yun ang sabi ni Picoros. Sa pangatlo, if God is both willing and able to prevent evil, then why does evil exist? Kaya dito, nakita yung sabi na God cannot be both sovereign and good. Pero sa ating mga Kristiyano, pag binabasa natin ang Biblia, mga Biblia natin, makikita natin ang Diyos na natin ay He is good and both sovereign. Why? Because God accomplished His good plan despite of human evil plans. Yung mga taong may masamang balak at masamang plano, pero ang Diyos, He is sovereign. Makapangyarihan sa lahat. Kahit yung masasamang ginawa ng tao, kaya niya yung masasamang ginawa ng, kaya niyang gumawa ng mabuti mula doon sa masama. No? God accomplished His good plan despite of human evil plans. Yan po ang Diyos natin. He is good. He is sovereign dahil makapangyarihan ang Diyos natin sa lahat. Kahit ang masamang ginagawa ng tao, kaya i-accomplish ng Diyos yung mabuti. Out of that, God is promised that He will end all evil. Ang ating Panginoon ay nangako na wawakasan niya ang kasamaan sa mundo. He is willing and He is able. Why? He is good and He is sovereign. Makapangyarihan ng Diyos at nangako siya sa atin. Nangako siya sa maraming talata sa Biblia na wawakasan niya ang mga kasamaan sa mundo. Sa kanyang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, wawakasan ang kasalanan, kamatayan, kaguluhan, kasamaan, at ang matitira dito sa mundo ay puro kabutihan. Because God promised that He will end all evil. God promised that He will end all evil. So ito po yung katuroan natin ngayon sa gabing ito about Acts chapter 3 verse 17 and 18. Una, God is both good and sovereign. God is accomplishes good. Number 2, God is accomplishes His good plan and despite of human evils plans. Number 3, God promised that He will end an evil. All evil. Now, ito po yung application natin. May application po tayo sa mga teaching na ito. Una is, trust that God can make something good out of evil. Pagtiwalaan natin yung Diyos. Kaya niyang gumawa ng mabuti mula sa masama. Very amazing. No? Kaya kapag merong mangyayari masama sa iyong buhay, ginagawan ka ng masama. Let's say, ginagawan ka ng masama ng mga taong nasa paligid mo. Maybe at the time that God is making you strong, pinapalakas ka ng Diyos at pinapatitibay ka ng Diyos. May mga masasakit na pangyayari sa iyo in the past, baka yun yung pagkakataon na tinuturuan ka ng Diyos. Paano maging malakas? Paano harapin yung hinaharap na may tapang, lakas, loob at tibay. Pangalawa, surrender your life to God who can turn your bad story into a beautiful story. Ito yung maganda dito. Yung mga buhay natin. Ito yung kahit anong pangit
kahit ano pang pinagagawa natin in the past, kahit ano pang sitwasyon natin sa buhay, kahit gaano pa tayo kahirap, kahit gaano pa tayo inapi, God can turn bad story into a beautiful story. Pagkatiwalaan po natin ang Diyos, that He can make something good out of evil, of something bad. And number 3, be part of God's work restoration. Ayan. Alam niyo po yung Diyos natin, inaayos po ang ating mundo. Ang Diyos hindi naman po siya nakatambay, nakatahimik, na hinayaang magdusa ang mundo. God is the business of His restoring His creation. Kasi yung pagkalikha ng Diyos sa mundo, originally maganda naman eh. Talaga, pero nahulog sa kasalanan. Ang maganda nito, hindi nag-give up. Hindi nag-give up ang Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Isipin nyo, kung pinabayaan tayo ng Diyos, wala tayong pag-asa-asa. Wala tayong kapag-asa-asa. Yung mundo walang kapag-asa-asa. Sinugo niya ang Panginoong Hesukristo, at ang Panginoong Hesukristo nagsimula ng pagbabago dito sa mundo. Ang pagbabago na yan ay tatapusin niya hanggang sa kanyang pagbabalik. God is working right now towards restoration. Tayo po naman ang nakakilala sa Panginoon. We want to become a part of what God is doing on this world. Kaya napakahalaga na ibahagi natin ibahagi natin si Jesus Christ. Why? He is our restore, our Redeemer, our Savior, our Lord. Siya ang nagbago sa buhay natin. Siya yung nagbabago. Siya yung nagbabago sa mundo. When we spread the message of Jesus, we are making the world a better place. Kaya ikaw, ako, tayo ay maging party sa pagpapalaganap ng mensahe ng ating Panginoong Hesukristo. So, ito po yung devotion ko tonight. Sana may makuha po tayong lesson, trying to be part of God's work. No? Hindi lang yung mga leaders natin. Pwede naman tayo kung ano yung ikakabuti ng buong mundo. Gawin po natin yun. Umiwas po tayo sa mga gawaing evil. So, yun din ang tatandaan natin, kung ano man yung mga masasamang nangyari sa ating buhay, God plans, merong plano po ang Panginoon. Yun po ang aking ibabahagi ngayong gabi, at maraming salamat po muli. God bless all. Thank you.